Alright mga tol, ito na po yung balita kung saan marami po ang nag-aabang sapagkat ito nga pong si Kibuloy ay meron pong pangyayari kung saan ay nakita na po natin ito sa maraming pagkakataon kapag may mga usapin po ng mga kaso, no? Saan ba natin huling nakita tong ganito na merong hospital arrest, merong house arrest? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Yan po pag-uusapan natin ngayon sapagkat ito daw si Kibuloy ay isinugod sa ospital. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe tol, marami po sa mga viewers natin ang nanonood na hindi pa nakasubscribe, nakafollow sa ating channel. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So yun na nga, let's go! So yan na nga mga tol, ang balita po ngayon, no? Nobyembre 11 ng taong 2024, si Kibuloy po ay dinala sa Philippine Heart Center. Ako, ito na po tayo mga tol. Pero bago po tayo magbigay ng opinion sa bagay po na ito, panoodin natin syempre yung balita dito sa UNTV. Play po natin. Last November 7 po kasi ay nag-complain po ng chest discomfort si Apollo ay nag-complain. Last November 7 po kasi ay nag-complain po ng chest discomfort si Apollo Kibuloy that prompted po the PNP General Hospital to conduct medical examination. At lumabas po doon sa medical examination na kinonduct po ng health service ay meron po siyang irregular heartbeat that may be considered as life-threatening. Kinumpirma ng Philippine National Police na dinala sa Philippine Heart Center si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito'y So ayan, no, siguro dun sa unang part meron na po tayong makikitang pwedeng pag-usapan. Sabi po dun ay November 7. Tama ba ang pagkarinig ko? November 7 meron na siyang iniinda o inirereklamo, no? Tingnan niyo. Last November 7 po kasi. Okay, November 7 meron na siyang iniinda, nirereklamo. And November 11 ngayon. So mali pala, no, November 8 Biyernes. So, I think last week ito, pero bakit ngayon lang ito, no? 12 na ngayon, no? November 12 na ngayon. November 11 ito ibinalita. So kahapon ibinalita, pero last week pa. So hindi natin alam, may mga nangyayari na po pala na ganito. Kung saan ay ito pong leader ng isang samahan na may kaso at nakakulong nga po. Ilang araw lang, no? Isang araw lang yata, and by November 8 is na confine na siya, dinala na siya sa ospital. Ayon dito sa nababasa po natin dito sa caption nitong UNTV. Ayon sa Philippine National Police, dinala sa ospital si Kibuloy noong Biyernes, November 8, matapos na dumaing ng pananakit ng dibdib. So patuloy po natin tignan. Sa akin lang medyo pwede nating isipin mabuti. Kung emergency nga naman, no, November 7, November 18 nila na kung tama to, no, disclaimer lang, tama yung nababasa po natin dito. Isang araw o wala pang isang araw, hindi nila na siya. Understandable, especially if it's an emergency case. Hindi ko alam masyado mga patakaran sa ganyan, pero ang punto doon, kaagad. So hindi maalis sa isipan ng iba. Paano kung hindi pala yan totoo, no? Sabihin, one day lang, diretso na kagad, may action na kagad, no? Ayan, tanong yung mga ating bang ibang mga kababayan, di ba, na nasa kulungan, paano kaya yung mga normal na Pilipino na nakakulong? May iniinda, dinadaing. Isang araw lang din ba o wala pang isang araw ay matutugunan na ang pangailangan ng ating
mga kababayan po dyan. So yan yung ilan sa mga naiisip ko po riyan sa bagay na yan. Ikaw, anong naiisip mo diyan? So ayan, panoodin natin patuloy po, no? Third as life-threatening. Kinumpirma ng Philippine National Police na dinala sa Philippine Heart Center si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito'y matapos na aprubahan ng korte ang medical furlough nito dahil sa pananakit ng dibdib at irregular na heartbeat. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, tumaing ng pananakit ng dibdib si Kibuloy noong November 7, kaya't dinala na ito sa Heart Center noong November 8, Biyernes para sa ilang medical check-up. Ito lang po ay para bigyang daan po yung gagawin pong medical examination dahil marami po yung kailangan gawin po sa kanya. Yung pong sinasabi ko kanina na irregular heartbeat ay based po yun doon sa ECG na ginawa po ng PNPGH. But this time around, dahil po to check po, remember po meron po siya before na medical condition, nag-undergo na po siya ng heart procedures before. So just to make sure po na hindi po malalagay sa alanganin po yung kanyang buhay po at yung kanyang medical condition po ay minarapat po. So nag-undergo po siya doon ng further tests like 2D echo, stress test, blood chemistry, and other heart-related examination and assessment. Sinabi pa ni Brigad. Wow naman. Hindi natin gusto yung masamang nangyari no, sa ating kapwa. Pero ang treatment sa kanya is I don't think so na ganyan po sa lahat ng sitwasyon nangyayari yan. Hindi ko, sa tingin ko, para sa akin, ako po'y naniniwala, hindi ganito ang trato sa isang normal na preso. Daming proseso nga daw sabi po ni dito ni Ma'am Fajardo, no. So hindi tayo against sa kung anumang mga procedure na ginagawa po ngayon kay Kibuloy, lalo na kung saan nangangailangan naman talagang tunay. Kaya lang, 'di ba? Mako-question po 'yan. Titignan po 'yan, makikita po 'yan ng mga tao kung paano itinatrato. And in fairness naman po, pinakikita po sa atin ito sa media. Yun nga lang, question ko nga lang, bakit ngayon ko lang din nakita, no? Kahapon pa pala to binalita. Siyempre, medyo late na rin tayo. Kaya lang, kung November 11 to ibinalita, then ang nangyari po dito sa pagbabalita, nakalipas na yung November 9, 10, mga 3 days, no? If I'm not mistaken. Otherwise, late na lang din talaga nagbalita tong UNTV, diba? Pero kung kailan lang nila nasagap, siguro privado talagang mga detalye po talaga yan, hindi kagad nalaman ng media. Pero yun lang, no, nagiging questionable lang yun sa atin. Pero who knows, diba? Baka naman maayos na rin po talaga ngayon ang pagtrato sa mga ganitong kaso, sa ganitong sitwasyon. Nagiging makatao po ang ating gobyerno. Baka naman ganun lang naman po talaga at tao rin naman si Kibuloy, diba? Kasi iba nanggigigil kay Kibuloy, ginagawang taong demonyo na no? Hindi po ganun, no? Mali yun, masama po yun. Tao pa rin siya, may nararamdaman, siyempre may katawang lupa rin na humihina. So possible naman talaga yung mga bagay na yan. Yun lang, no? Sa proseso ng ginawa, agad-agarang aksyon, marami pang proseso dahil nag-undergo daw sa mga operasyon na rin ito si Kibuloy, kung tama ang aking pagkaunawa, no? So konti na lang, no? Play natin last. Test, blood chemistry, and other madaming gagawin. heart-related examination and assessment. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na nakatakda na sanang ibalik si Kibuloy sa Campo Crame ngayong araw, Lunes. Subalit muling inaprobahan ng Pasig RTC ang extension nito sa ospital. Ayun, doon tayo magkakaproblema niyan. Pagka mahirap na siyang ibalik sa kulungan, no? Pero in fairness, no, gusto na po siya kagad ibalik. Kaya lang, meron daw na dinumadaang proseso, no? Ang sabi dito, yung sa Pasig ba yun? Araw, Lunes. Subalit muling inaprobahan ng Pasig RTC ang extension nito sa ospital. Ng Pasig RTC ang Okay, so doon sa Pasig RTC o Pasig Regional Trial Court ay doon siguro baka syempre may hatol sila doon, papayagan nila hindi, pero sa iba alamin, baka naman questionable ang pag-aproba dyan, no? Kayo, ano ba naisip ninyo, no?
tayo mga manonood lang naman dito eh. Mga nakabantay lang, wala naman tayong kanalaman talaga. Or wala man naman tayong kahit anong connection sa mga issue dito. Pero tayo po ay mga mamamayang Pilipino na may concern sa kasulukuyang kalagayan po ng ating mga law enforcer, pag-i-enforce ng law, ng batas, especially sa ating government. Kasi 'di ba, ang gobyerno ay para sa ating mga mamamayan. Yan po ay tatag ng Diyos at kailangan makatwiran po lahat ng mga bagay. So, sige, tignan pa natin ng kaunti ito. Hospital. Nakareceive po through email ang PNP Custodial Center ng kopya po ng order ng RTC Pasig extending the medical furlough of Apolico Buloy hanggang November 16 po ng 5 p.m. to... So, November 16 mga tol, November 16. Medyo may katagalan din yan ha. Kung November 8 siya na confine, din na sa hospital. November 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Meron siyang almost more than 1 week. 1 week na pahinga, bakasyon. At kung hindi totoo yun, kung wala siyang sakit talaga, isa po yung special treatment for me ha, kung wala talaga. Diba? Kung meron naman talaga, siguro naman pagiging makatao na lang nitong ginagawa po ng ating mga law enforcer at itong ginawang pag-aproba ng Pasig Regional Trial Court. So, mahirap pumatol, mahirap pumuska, pero ayon sa ating mga nakikita, mahalaga po ang ginagawa ng bawat isa po sa atin na binabantayan po ito. Kasi, di ba? Ayaw natin ng panlalamang sa kapwa, ayaw natin ng pang-aabuso, ayaw natin ng special treatment, especially dun sa mga talagang hinatulan po ng ating batas, ayon sa ating batas na sila'y managot, dapat ay gawin nila yung kanilang mga sinumpaang tungkulin at harapin ni Kibuloy yung kanyang katumbas, kumbaga yung katapat ng kanyang mga kaso. So ikaw, anong masasabi mo po dito sa usapin pinag-usapan po natin dito? Anong masasabi mo na ngayong dinala, no? Ilang panahon pa lamang po nakakalipas na siya po ay ma-detain ngayon po ay nasa ospital siya at hindi pa siya maibabalik kaagad sa kulungan. Ano masasabi mo sa usapin na ito? Comment down below. Tara pag-usapan po natin yan sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.